Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustad, pagpapatuloy natin yung issue sa pag-aasawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially sa issue ngayon yung si Aisha radhiyallahu anha, na batang bata pa daw, 9 year old, ginamit na, yun ang issue. At pinakasalan siya sa nag-edad siya ng 6, tapos yung na-consumate ang marriage, yun ang 9 ang edad. Sabi nila, ito, child abuse. Masama ito sa lipunan ngayon. So malaking issue sa ngayon. Naging bundok ng issue na ngayon. Paano natin yan sasagutin yung mga issue na yan? Okay. Sige, Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Unang malaman natin dito na itong si Aisha radhiyallahu anha ay isa sa mga ummahatul mu'minin na kinikilalang di kaya tinawag na mothers of the believers. Kasama siya doon. So, kapag sinabi nating bata, maaari natin sabihin bata, si Aisha radhiyallahu anha, oo, bata. Pero dapat natin malaman na dito sa lupain ng Arabo, di kaya sa kanilang kultura, sa lupain ng Arabo, sa kanilang kultura, na kapag isang babae dito ay o di kaya napakabilis matapos ang pagiging tunay na dalaga, isang babae dito, hanggang umabot lang sa ganitong edad, ay ano na, yung bang tapos na babae. Yung 9 ang edad? Yung 9 ang edad, oo. Kaya nga si Aisha na pangasawa ng Prophet Muhammad sallam, sa edad na ito, sa 9, pinamanhikan noong sa ika 6 years old, pero nang mag 9 ay tapos na. Kaya wala na yung tinatawag na pagiging niya, yung bang bata sa niya. Kasi tapos na eh. Ang issue dito ni Ustad, dahil una, ang lipunan ngayon, binalik nila kung ano ang mga kultura noong unang panahon. Noong unang panahon. Kung balikan natin, kay Adan, sabihin natin yung panahon ni Adan, magkapatid, nag-asawa. Ngayon, pwede ba? Hindi pwede ngayon. Okay. So, iba. Noon nga, ayon sa Biblia, si Sarah at si Abraham, magkapatid sila, nag-asawa. Okay. So, dito tayo sa Ustad na kung babasihan natin yung mga sabi nila ngayon na batang-bata si Aisha, ang tanong ngayon, saan kayo nagkuha ng base? Oo. Anong basihan? Okay? Kasi sa Amerika, Ustad, Australia, sa Europa, hindi pareho ang edad mag-asawa. Mayroong edad nga 18, dapat na mag-asawa. Mayroong 20. Sa atin nga, ang babae, kung di ko magkakamali, 20 ang edad. Saka kung below 20 ay dapat may parent ka, yung parental guidance. Kung yung papahintulot sa consent. Sabihin natin parent consent. Kung siya ay below 20. So, Ustad, ang tanong dito, sino ang nagkuha ng base na ang pakasalan ay 20, 18, or 25, tapos i-compare mo ito sa 9, siyempre masama ang atin dahil 9 tayo, di ba? Sa kanila ay matanda. Kung kuhaan naman natin ng base sa atin, yung base natin 9, nga pwede na, at basihan natin ito, masama sa kanila. Dahil mga matatanda na. Matanda na sa kanila, wala na mag-asawa. Wala na mag-asawa, matanda na sa kanila. Kung basihan ng atin. Pati sila siguro, kung basihan natin yung sa Australia, hindi siguro tatanggapin sa Amerika. Sa Amerika, hindi tatanggapin sa Europe. Sa China, hindi rin tanggapin. Dahil iba-iba ang edad. Iba-iba. Iba-iba. So dito, Ustad, ang tanong dito, ang pag-aasawa ba ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pagpakasal niya kay Aisha, ito ba'y kagustuhan ng tao o kagustuhan ng Diyos? Ito'y kagustuhan ng Diyos. Bakit? Sapagkat ito'y ng isang gabi na panaginipan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sabi ni Anghel Gabriel, ito sabi niya, isa sa mga babae mo, mapangasawa mo. Napanaginipan niya. So nang binuksan ko sabi niyang takip, nakita ko na si Aisha radhiyallahu anha. Sabi niya, kung ito'y tunay na panaginip, ay magkakatotoo. So, ang panaginip ng mga propeta ay kabilang sa revelasyon. Kabilang sa kapahayagan. Kaya nagkatotoo at napangasawa nga, napagkasalan si Aisha radhiyallahu anha. Kaya ito'y galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Galing sa Diyos kung ba't niya napangasawa, napagkasalan itong si Aisha radhiyallahu anha na utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ustad, ang issue dito, bata, okay. Totoo nga pinakasalan siya ng 6.
Okay, ang edad. Pero na-consummate ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang marriage, yung mayroon ng menstrual period si Aisha. Dahil po sa tradisyon ng mga Arabo, pag ang babae na mayroon ng menstrual period, nang ibig sabihin ready na for planting. Ready na. Pwede na siyang pakasalan. Okay, yun ang basihan natin sa Islam. So ano naman sa Kristiyano? Di ba dalaga na? Tinawag na pag mayroon ng menstruate ustad, sabihin ng mga kababayan natin, dalaga na. Pag mayroon na siyang regla. Anong ibig sabihin ng dalaga? Hindi na bata. Ibig sabihin ready na. Ready na. Pero ang narinig ko mula sa iyo ustad bilang aking teacher na sa Arabo pala, kultura ng mga Arabo sa kapanahonan nila, 30 ang edad, matanda na? Matanda na. Kaya nga sa kanilang kultura, kung babalikan natin, pag umabot na sa edad na to, yung bang nagkakaroon ng problema na mahirap na mag-asawa. Maliban lamang kung ito'y pangalawa o di kaya yung bang parang pangdagdag. Pero sa kagustuhan ng mga Arabo, sa kanilang tradisyon, gustong-gusto ng bata. Ang edad, batang edad. Ang edad, ustad, 1 plus 3. Yung 3C, ustad, yung 3C, 1-3, no? 3C, matanda na. Matanda na sa kapanahonan nila. Sa atin naman sa Pilipinas, ustad, 3-0, matanda na. Yung tatlo, dagdagan mo ng 0, 30 ustad, matanda na. So, mag-iingat kayo ngayon. Kung naman mga nag-edad ng mga 30 na mga babae, hindi naman ako nag-discourage sa inyo. Pero talaga kahit sa medical science, hindi sabihin hindi na conducive ng isang babae ay manganak pa. Magkakaroon na daw problema kung nag-asawa siya ng 30 ang kanyang edad. Kung habol ng isang lalaki sa kanyang pag-asawa magkakaroon ng anak, baka magkaproblema sa ganitong edad ng babae. Sa kultura yan, hindi lang kultura, medical speaking. Medical, Pero kung kultura naman ang pag-usapan sa atin, ustad, yung may mga nanonood ngayon, yung lula ninyo at lulo, tanungin ninyo. Anong edad nyo? Anong edad yung lula nyo nag-asawa? Pagkasalan kayo ng aming lolo. Mayroon ng edad, narinig ko nga, ustad, mayroon pang 13, 14. Yun na nga. Kung basihan natin, yung lula natin, lula ninyo nanood kayo, lulo ninyo. Tanungin nyo. Kung basihan natin, ang gobyerno ngayon sa Pilipinas, nga ang babae ay dapat 18 or sabihin natin 20 ang edad, kung babalikan natin ang lula, masama sila. Dahil matanda na 13, 14 sila nag-asawa. Mga child abuser din pala yung mga lulo nila. So tandaan natin, sa unang panahon dyan lang sa Pilipinas, dito pa sa Arabo, ang kultura dito, ustad, at ang mga bata dito, ustad, ang nag-edad nila na 9, mas malaki pa sa atin, nag-edad ng 60. Yung mga babae ang Arabo nga babae, nag-edad ng 60. Yung edad natin ng babae nga 60, mas mabigat at malaki pa ang yung mga Arabo. Dahil ang iniisip kasi natin, yung Pilipino lang na maliit, 9, ganun kalaki. Yun ang sa isip natin. Pero dito, 9, dalagang-dalaga na. Ustad, kaya nga, malaki pang, matangkad pa nga sa akin. Nakita ko nung panahon ko doon sa Madina, meron kaming kapitbahay na Arabo. Saudiya. So yung anak niya, siguro mga edad mga 4-5 pa lang, yung bang naglaro pa doon sa anuhan namin, doon sa pumapasok pa doon sa amin sa aming bahay dahil minsan may hinihingi na mga bagay at binibigyan ng asawa ko. So noong umabot na siya sa edad na mga 6, 7, hindi ko na makita. Hindi ko na makita dahil parang dalaga. Talagang totally dalaga na. Na. Si Aisha radhiyallahu anha dito namuhay sa Saudi Arabia, sa Makkah, sa Madina. Kabilang diyan sa mga babae na yan na napakabilis naging tunay na isang dalaga. Ang palang ustad, basta pag sabi mo mga Arabiana, malalaki, tingnan mo pag Arabiana. Arabian horse lang. Pag sinabi lang Arabian horse, malaking mga kabayo. Hayop yun, mga laking Arabian horse, malaki yun. Arab din na tao, mga kapatid. Pag sabi nyo mga Arabo nga mga tao, ay hindi size ng mga Pilipino. Hindi. Malalaki talaga sila. At saka ang sabasihan noong unang panahon, pag mayroon na siyang regla, monthly, dalaga na. Kahit sa atin, ustad. Pag mayroon na siya, dalaga na. Ano bang ibig sabihin ng dalaga? Meaning, ready. Ready na. Hindi na bata. At saka, ustad, si Abu Bakar ang nagbigay. Yung tatay mismo ang nagbigay. At saka nagbigay ng consent. Paasawa. At saka si Aisha, pumayag naman. Hindi umayaw, ustad. Ito mga tao ngayon, for how many century, kayo nagreklamo? Parang sila ang ginawa ni Aisha na abogado. Na mag-complain kayo dahil napangasawa ko noong panahon na ganito pang edad ko. At saka, ustad, kung totoo man na yung bagay na yan ay pinakamalaki, bundok na kamalian, kasalanan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabastusan, sabihin natin. Yung mga tao sa kapanahonan nila ay nagsabi ng masama itong tao na ito dahil ganito, nag-asawa. Walang isa man lang. Wala.
Sa panahon niya, si Propeta Muhammad SAW, mga Hudyo sa Madina, tatlong angkan ng mga Hudyo, gusto pang patayin. Gustong hanapan ng kahit na napakaliit na butas, Hindi nila nahanap yan. maanuhan, yung bang masabi sa kanya. Hanggang sa, kung meron silang, hindi nila kayang gawin ito, susulat sila, magsasabi ng poet, yung tinatawag na Ash'ar poet, na ang propetang ito, ganito, ginagawa, nag-asawa ng bata. Pero walang nabanggit. Ang mga tao sa Makkah, gusto ring patayin. Gusto ring lahat ng butas hanapan siya para masira ang kanyang pagkapropeta, ang kanyang pagsasabi ng la ilaha illallah. Pero hindi man lang nabanggit na isira sa kanya. Yung si Aisha, gagamitin para isira. Gagamitin para isira. Hindi gaya ng mga tao ngayon Na ginagamit nila. para pansira. Sirain ng Islam o di kaya propeta ng Islam. Ang nakapagtataka pa dyan, nang malaman ng mga ilang mga hari na kanyang sinulatan, binigyan ng liham ni Propeta Muhammad SAW, tulad ng haring si Muqawqis sa Iskandaria, hindi siya nagsabing, hindi ko tatanggapin dahil child abuse kay. Nagbigay pa ng babae. Yun ang nakapagtataka. So, ibig sabihin, ang mga kapanahonan nila, talagang hindi inaatake o di kaya hindi masama na mag-asawa ng ganitong mga edad na babae. May masabi ako, Ustad, nga sa kapanahunan ngayon, medyo baliktad ang moral. Bakit? Sa kapanahunan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mag-asawa ka ng, pakasalan mo ang bata, 9, may mens na siya, okay. Pero gumamit ka ng hindi mo asawa, masamang-masama. Hindi mo asawa, kundi asawa pa ng iba. Iba, oo. Pero sa ngayon, Ustad, maggamit ka ng hindi mo asawa, sikat. Okay? Mag-asawa ka ng bata, magpakasal ka ng bata, mali. Reverse eh. Nakikita nila itong pag-asawa, mali. Magpakasal ka ng may menstruation na, 9 ang edad, masamang-masama. Pero gumamit ka ng babae na hindi mo asawa. Minsan hindi na ito asawa pa ng nakikita. iba. Asawa pa ng iba, Ustad. Bakit ang mga tao ngayon? Kaya nga, ang problema pala natin ngayon sa sa misconcept na to, hindi doon sa topic, kundi doon sa mentality ng tao na binaliktad na. Ang nagiging masama, yung mabuti, ang mabuti, yun ang naging masama. Bakit naman hindi nila balikan yung lulo nila at lula? At sabihin lang masama din ang lula nila? Di ba? Masama yung lulo nila at lula dahil nag-asawa sila, 12, 14, ang dami, Ustad. Tatanungin ko yung lula, sabi nila, 14, nag-asawa na sila. 15, mayroon pang 12 daw sila nag-asawa na. Yung lula nung unang panahon. At hanggang ngayon, Ustad, mayroon na. Hindi lang nag-asawa, Ustad. Talagang mayroon na silang sexual relationship. Wala pa dumating ng 15. Mayroon na. Walang masama doon. So anong dagdag mo dito, Ustad? So siguro tama yun dahil sa oras natin ngayon. Meron pa tayong mga kapatid, dito. may kasunod pa dito. Abangan lang ninyo na itong aming tinatalakay ngayon yung issue nga ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay mahilig sa bata. Yung tinatawag ng child abuse daw dahil bata pa si Aisha, nag-edad pa ng 9 ay ibig sabihin na asawa niya, pinakasalan na. So babalik kami mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid, dito tayo ngayon sa ating pagpapatuloy sa ating programa. Itong issue, karugtong ito sa issue na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay talagang tinawag na may child abuse daw eh. Yung tinatawag nila dahil nag-asawa ng bata pa. So nabanggit natin sa unahan, ngayon na atong ipagpapatuloy kung itong pag-asawa ng bata pa, makatarungan ba o hindi? Okay. Isa pang sinasabi ng mga non-Muslim o di kaya umaatake sa Islam o di kaya misconcept nila ng mapag-asawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Aisha ay hindi nakuha ang kanyang opinion dahil nga bata eh. Sinasabi nila, hindi nakuha ang kanyang opinion. So para masagot natin ito, kung hindi nakuha ang opinion ni Aisha radhiyallahu anha, magbabasa tayo ng isang talata sa Quran at isang hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sagot sa issue na ito. Unang-una sa talata sa Quran, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa rasula wa in kuntunna turidna Allah wa rasula wad dar al-akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ang kahulugan nito, o ikaw Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo sa mga asawa mo, kung nais niyo ang kabuhayan dito sa mundong ito at ang palamuti nito, hali kayo at hiwalayin kayo ng mabuti. So andun yung paghihiwalay. Kung ayaw niya, hindi niya magustuhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa si
Aisha radhiyallahu anha, so binigyan ng pahintulot na maghiwalay. Walang problema. Open, nagbigay ang Allah. Nagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sabi na kung gusto niyo naman ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kaniyang sugo at ang kabilang buhay, ang paraiso, sabi niya, so ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay ng naghanda para sa mga mabubuti sa inyo ng napakalaking gantimpala. So sa hadis, nang may pahayag ang talatang ito, unang pinapili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Aisha radhiyallahu anha. Sabi niya, may talatang dumating sa akin dito, so huwag kang magmadali at kausapin mo ang iyong mga magulang. Binanggit ang talatang ito na kung gusto niyo maghiwalay sa inyo, maghiwalay ako sa inyo. Walang problema. So sabi ni Aisha radhiyallahu anha, diyan lang ba kita, diyan ko ba kukunin ang opinion ng aking mga magulang? Hindi ko na kukunin dahil mas gusto kita kaysa maghiwalay. Yun ang sinagot So, ni Aisha. yun ang sinagot ni Aisha radhiyallahu anha. Sabi na, mas gugustuhin kita at ang Allah subhanahu wa ta'ala at makamit ang gantimpala sa aming paghuhukom. So, mas pinili siya. So, wala yung sinasabi na issue na nagsasabing hindi nakuha ang opinion ni Aisha radhiyallahu anha. Kundi nakuha nung pagkarang mapangasawa na siya. Binigyan ng Propeta Muhammad na kung gusto nyo maghiwalay sila. Pero mas pinili pa rin siya. Mas pinili pa rin. Kung di sila maniwala, Ustad, na ang batang nag-edad ng size or city ay matalino, tingnan yung mga anak nyo ngayon. Tingnan nyo. Tingnan yung mga anak nyo ngayon. Ang libro nga siguro ng mga anak nyo, daming libro ngayon na nandun daycare pa marunong na nga magsasalita ngayon. 2 taon pa lang, 3 taon ng iba nagsasalita na, marunong na. Ang mga matatanda nga tinututuruan pa ng computer. Mga bata ngayon, nakita natin sa kapanahonan ngayon. Sa kapanahonan nila, hindi na natin maiwasan na mayroon talaga mga tao na ganun nga matalino si Aisha. At sa lahat ng asawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang kinikilalang pinakamatalino sa lahat. Isa pang sinasabi nila kay Aisha radhiyallahu anha, according sa kasabihan ng UNICEF. Sa UNICEF. Sabi nila, ang pag-asawa ng maaga ng babae, pag nakapag-asawa ito ng maaga, magkakaroon ng 3 problema. Unang-una, hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Pangalawa, sabi nila, ang tinatawag na magdala ng tao, magbubuntis ng maaga, makasira sa kanya. Physically. Pangatlong bagay, sabi nila, na kapag ang ganitong edad o di kaya maagang pag-asawa ay magiging walang katarungan ang lalaki dahil pagkapaluin ito ang bata ito, saktan. So yun ang kanilang sinasabi. Sasagutin natin ng isa-isa ito. Unang-una, doon sa sinasabi nilang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kanina binanggit mo si Aisha radhiyallahu anha ng pinakamatalino. Kaya nga sinabi ng mga scholar sa Islam na kung titimbangin ang kaalaman ni Aisha radhiyallahu anha, ilalagay sa isang lagyanan ng timbangan, at titimbangin ang kaalaman ng mga ibang babae naman, mas bibigat pa rin ang kaalaman ni Aisha radhiyallahu anha kaysa mga kaalaman ng ibang babae. Kung gusto nilang susubukan, Ustad, tingnan nila yung mga hadith. Yung tradisyon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, yung Muwatta o whatsoever. Tingnan ninyo sinong pinakamaraming hadith. Ayon sa pagkasunod-sunod, ito. Unang pinakamarami si Abu Hurairah. Pangalawa, si Abdullah bin Umar. Pangatlo, si Anas bin Malik. Pang-apat, si Aisha radhiyallahu anha. Babae. Babae. Yan ang sinatawag niyong pinakamarami. Sinatawag niyong kapag nakapag-asawa ng maaga ay maging problema sa kanyang pag-aral. Magiging hindi makatapos ng pag-aral. Ngayong pang-apat sa dami ng memorize na isa sa ulo na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At saka, Ustad, ang paaralan ngayon, ikumpara mo sa paaralan ngayon noon, iba. Kasi ngayon pupunta ka sa eskwelahan. Noong unang panahon wala. Ang bahay ang maging paaralan. Propeta, ang kanyang teacher. Sino pa bang mas mabigat pa sa propeta magturo nga siya? Si number 1 nga teacher ngayon, sabihin natin, yung number 1 nga teacher ngayon, or sabihin natin parents, mayroon pa bang hihigit sa isang propeta na magtuturo sa kanyang? Wala nang higit pa. Sinasabi pa nila na kapag napag-asawa ng maagang babae, ay magdadalang tao magbubuntis. Ngayon si Aisha, nabuntis ba? Hindi man nabuntis. Siguro isa yun sa hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ba't hindi nabuntis para masagot ang ang issue na to. Kasi kung nag-anak pa, i-issuehan siya, no? I-issuehan nila. Itong sabihin nila, nasira ang kanyang pagkababae, ang kanyang isang tunay na babae dahil nanganak ng babae. Hindi man nanganak. Nabuntis. Hindi man nanganak. Siguro isa sa hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ba't hindi siya nabuntis. Alam ng Allah yung issue nila. Alam na nila na darating ang araw na sabihin ito. Alam ng Allah na sabihin nila ito. So, hindi nabuntis si Aisha, hindi nagkaanak. So, wala itong sinasabi nila na magkakaroon ng problema sa pagdadalang ng tao. Pangatlong issue, sinasabi nila na baka
makapag-asawa ng isang tulad nito, isang Matanda, sabihin nila. matanda na sasaktan physically. Magkaroon ng kawalan ng katarungan itong ano na to, itong lalaki na to na ang kanyang asawa kasi bata. So ngayon titingnan natin kung si Aisha ba naging pinakitunguhan ng kawalan ng katarungan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinasaktan ba siya? Sinasaktan ba siya? Si Aisha nga nagsiselos pa nga dahil gusto niya lahat ng gabi doon na sa kanya Hanggang sa isang asawa niya, sabi niya, ibigay ko na kay Aisha ang aking bahagi na gabi na dito ka matutulog sa akin, ibigay ko na kay Aisha radhiyallahu anha. Natuwa si Aisha radhiyallahu anha. So wala yung sinasabi na baka saktan. Kung sinasaktan, Ustad, siyempre sa dami niyang asawa, yung kasama, siyam sila Magsumbong yun si Aisha. O magsumbong sa tatay niya nga sinasaktan ako. At maging record yan dahil bilang propeta, walang sikreto sa propeta. Isang salita laban sa kanyang asawa, mag-spread ito dahil propeta siya. Gaya sa inyo, mga pastor kayo or kinikilala kayo na mayor, saktan yung misis niyo kung hindi kayo maging issue yan. Susumbong yan agad. Ikaw nga, maging senador ka, sabihin saktan nga ninyo ang misis niyo kung hindi malaking issue yan. Sa kapanahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang sugo at propeta, bilang leader, sabihin natin presidente or hari, judge, gagawa siya ng masama, lahat ng tao, mata ng tao nakatutok sa kanya. Kung ito ay ginawa, sinaktan niya si Aisha, malaking issue. Ito, hindi ito malilimutan ng mga Muslim at hindi mga Muslim. Dahil sa kapanahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon ding mga peke na mga Muslim. May mga munafik. Tayo nang nililipat lahat ng masamang idea o di kaya negatibo na mga pangyayari sa mga yung mga munafik, hipokrito. Yung patay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala silang nasabi. Wala. At saka Ustad, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung namatay na siya, wala man lang isang asawa nagsasalita laban sa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At even si Aisha, wala. Tinanong pa nga siya kung sino yung si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sagot niya, Ustad? Sabi niya, ano bang ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay nasa kanyang tahanan? Tinanong si Aisha, radhiyallahu anha. Sabi niya, ang kanyang ugali ay ang Quran. Imagine, Ustad. Hindi man lang nasabing, minsan yun, namamalo. Minsan yun, sinisigawan ako. Minsan yun, ganito. Ang nakapagtataka pa, sabi ni Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, alam ko, Aisha, kung kailan nung buhay pa sila. Nung buhay pa Propeta Muhammad, sabi niya kay Aisha, alam ko, sabi ni Aisha, kung kailan ka galit, at kung kailan ka natutuwa. Sabi niya, paano mo nalaman, Propeta? Kusugo ang kapag ako'y natutuwa o kapag ako'y nagagalit. Sabi niya, kapag ikaw'y natutuwa, sinasabi mo, La wa Rabba Muhammad. Hindi, Panginoon ni Muhammad. Yung bang sabi niya, La wa Rabba Muhammad. Ang gagamitin ang pangalan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sabi niya, kapag ikaw'y galit, ang sasabihin mo, La wa Rabba Ibrahim. Sabi niya, pag meron akong sasabihin gustong gawin, gusto mo ba to? Sabi niya, hindi ko gusto. Sumpa sa Panginoon ni Abraham. Pag nagalit siya. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, tama ka, sabi ni Propeta. Hindi ko kayang itakwil kundi pangalan mo lang. Pero ang sarili mo, ang pagkatao mo, hindi ko kayang itakwil. Pangalan mo lang sabi ni tinatakwil ko. Yun, Ustad, namatay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong sa Aisha kung sino yung asawa niya. Wala siyang nasabi kahit isa. Pero sa ngayon, ng mga asawa, ngayon kayo nanonood ngayon. Buhay na buhay pa. Sa harapan pa mismo ng asawa, insultuhin na nga yung asawa Ikaw noon, hindi ka nagbigay ng sweldo. Ikaw noon, sinasaktan mo ako. Ikaw noon, sinisigawan mo ako. Buhay pa, sa harapan pa ng mga tao. Iniinsulto na niya yung asawa niya. Kung talagang masama. Pero si Aisha, radhiyallahu anha, buhay man o patay, hindi siya nakapagsalita kahit isa man lang salita. Dahil kung nakapagsalita siya na isa lang negatibo laban sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kukunin ito ng kapital ito ng mga ng mga munafik, hipokrito. Isisira talaga sa kanya. Pero ni isa walang nagpagsalita. At ito'y palatandaan na itong kanyang pag-asawa, kaya naman kay Aisha radhiyallahu anha, hindi nagkaroon ng problema sa panahon nila at walang naging issue masama sa panahon nila. Ngayon lamang. Ngayon lamang lumabas bilang paninira sa Islam. Paninira sa ating propeta at paninira sa mga Muslim. So, maraming salamat, Ustad. Kagagalak po namin sa lahat ng nanonood na dito isang doktor, alhamdulillah, isang doktor of Islamic Jurisprudence. At ito mga kapatid, ito ay pribilehiyo natin mga Muslim. Na kung ano man ang nasasabi namin dito, especially nagmula po sa ating Ustad, ay ati po itong susundin at gamitin po natin itong mga kasagutan sa mga isyu laban sa Islam. So, Ustad, pili kang. Sige, siguro natapos natin ang mga ilang issue at nasagot na natin. At bilang panghuli, kung kayo man ay may mga misconcept o di kaya issue
sa Islam, Idiretso sa atin. diretso sa mga Muslim itanong. Hindi doon lang kukunin sa Kung ano-ano sa kanto-kanto. ano-ano sa kanto-kanto. Dahil hindi niyo makukuha ang sagot dyan. Oo. Pero itanong niyo sa Islam, malalaman yung sagot. Okay. Malalaman Maraming yung sagot salamat. dyan. Subhanakallah. Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.